Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po'y umuwi sa Samar at ako po'y nagmaneho lang gamit yung sasakyan ko, yung pang-prosesyon natin na sasakyan ko, yung pick-up, yung lumang sasakyan. Aba, matibay pa pala. Kaya pa. From Manila to Samar, it took me like almost 24 hours. Papunta pa lang doon. Parang joyride, di ba? Pabalik dito, almost 24 hours din. Kagabi dumating ako, hanggang Slex lang ako, tsaka natulog na ako sa gasoline station. Doon na ako natulog kasi di na kaya magmaneho papunta dito. Anyway, bago po ako pumunta sa Samar, tiyanek ko muna kung anong mga kailangan kong dalhin na gamit para sa paglalakbay. Siyempre, sinigurado ko yung mga gamit ng sasakyan para just in case magka-problema, mayroong mga gamit. Halimbawa, ma-flat yung tire, mayroon ako. Tapos, nagpahinga din ako ng maayos bago maglakbay para makapagmaneho ng maayos. Maraming gamit ang chinek ko na kakailanganin para sa paglalakbay. Like OR and CR ng sasakyan, mga kailangan nyo na gamit. I'm telling you this story because today, sa gospel natin, inyo pong narinig, what must I do to gain eternal life? Diba? Parang yung tanong ko rin lang, anong kailangan kong dalhin? Ano ang criteria para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ano bang mga kailangan? Kailangan ba na sikat tayo? Dahil pagdating doon, magtatanong si Simon Pedro, uy, artista ka ba? Nakailang likes ka ba? Ilan bang followers nyo? Kailangan bang ganon? O kailangan bang materially mayaman tayo? Dahil pagdating doon, siguro magtatanong si Simon Pedro, baka magtanong, ilan bang lupain mo, titulo? Magkano ba laman ang bank account mo? Things like this. Or kailangan bang makapangyarihan tayo? O naging presidente ka ba? Naging mayor ka ba? Are these things kailangan ba para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ngayong araw, nakakatuwa ang ating mga pagbasa dahil ngayong araw, may isang bagay na sinasabi ang ating readings na necessary para maligtas. Necessary. We cannot live without it. Necessary. Ang ating unang pagbasa ay tungkol po kay Solomon, King Solomon. Alam niyo po, si King Solomon ay binigyan ng tungkulin, malaking tungkulin na, syempre, to lead the people. And when God asked him, what do you need? Alam niyo kung anong sagot ni Solomon? I need wisdom. Hindi siya humingi ng pera, lupain. Hindi niya hiniling na maging famous o na maging powerful. I need wisdom. And wisdom is translated as knowledge of God. Knowledge of God. Malalim na pagkilala sa Diyos. Wisdom is, God give me that knowledge to know what is right from wrong. Kasi I will lead the people so I can guide them. Knowledge about good and bad. Good and bad. I think itong mga bagay na ito, hindi lang kailangan ni Solomon. Kailangan nating lahat. Sa pamilya, sa simbahan, sa buhay, Kristiyano. Wisdom. Hindi si Solomon nangarap ng, bigyan na ako ng maraming buildings, swimming pool, cars, and everything. Material na bagay. Dahil sabi sa reading, it's like sand. Papanaw ang mga bagay na ito. And so, somehow, Solomon is telling us to store up treasures that last eternally.
that lasts eternally. Well, siguro yung tanong natin, Father, saan ba yan? Saan ba natin makikita o mahanap o matatagpuan yung wisdom na iyan? The second reading tells us about the Word of God. Knowledge of God, hindi na po malayo, nasa Biblia. Nasa Biblia. At totoo nga naman, pag sinabuhay natin ang mga kautusan ng Diyos, we will grow in wisdom. Whatever we have, we will know how to handle it, how to use it, if we know God and if we have His wisdom. Malaking puhunan, Hindi lang malaking puhunan, necessary na puhunan ng buhay Kristiyano. What must I do to gain eternal life? We have access to it. We have access to the Word of God. Nandito. Patuloy po, every day, when we celebrate the Mass, God is guiding us. God is sharing His wisdom to us. Wisdom is light. Wisdom is life. Knowledge of God. Kaya mga kapatid, have the time always. It's a big challenge to know God more, to have His wisdom by reading the sacred Scripture.